Sandali po lamang ha, at alas 8:19, meron lang tayong kakausapin mula po sa Albay. Makikikumusta po tayo sa napakadaming residente po dyan sa Albay na naapektuhan po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si Governor Noel Rosal ng Albay ay nasa linya po natin. Gov, magandang umaga po sa inyo, Gov. Magandang umaga po. Opo, Ricky Rosales po. Live tayo, Gov, sa DCXL. Yes. Good morning. Good morning also sa lahat ng mga listeners and viewers natin. Opo, kami makikikumusta. Kumusta ba ang mga residente ho natin? Sa kasalukuyan ho ba, ilan yung bilang sa iba-iba din yung report na nababalitaan ho dun sa bilang na naapektuhan ho ngayon, Gov? So far, medyo normal. Balik sa normal ngayon. Medyo, although may mga pakonti-konti na PDJ, yung pyroclastic density current si Mayon, pero hindi masyado nakatrigger ng asphalt. Kaya safe naman lahat. Ang ginagawa ngayon, nagtapos natin yung flashing ng ating naapektuhan ng municipality na nagrabe yung ginubatan. Oo. Okay naman, at least yung mga tao ngayon talagang balik na sa normal. So kailangan lang siguro ito nga, pinaiting namin yung requirement sa face mask. Kailangan talaga, kasi alam mo naman, kailangan yung N95 para sigurado lalo yung mga bata. Opo. Gov, tama ba ako na 6 or 7 municipalities ang hardly hit po nito? Yeah, sa ngayon po, nakapaikot talaga dyan. 3 cities, Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saka yung limang munisipyo ng Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Camalig, and Ginabatan. Ayun. Opo. So, may ano ba tayo? May latest tayong bilang, Gov, ng affected po ng nangyaring itong pagputok ng bulkan? Well, kung pa rin, yung dati pa rin tayo ngayon, hindi pa naman nagpapatupad ng extension of danger zone. So 6 kilometers pa rin. So we have still 1,200 plus family. 1,200 plus families. And when you say balik po sila sa normal, ano pong ibig sabihin nun? Kasi I understand hindi. Apo. Hindi, ang ibig sabihin yung mga malalayo. Hindi lang ito yung yung sa nakapaikot kasi alam mo, ang dito lahar asphalt lang ito. Kasi pag asphalt talaga, pwedeng magkaroon ng zero visibility, Hindi makagalaw tayo. Pero depende yan sa hangin. Gaya ngayong Amihan, papunta yan per district, kaya nagulpe yung ginubatan. Ngayon, siyempre, pag may asphalt, hindi biro-biro yan. Yung asphalt, siyempre, solid particles yan, although tiny, Pero ang pinakamabigat yan, siyempre, nag-create ng zero visibility, lalo na yung maski umaga, Yes. Kaya, ngayon na wala yan, siyempre, ang mga tao medyo normal ang galaw. Kasi once may explosion, ang tinatawag natin na pyroclastic disaster current, saka yung lava dome collapse. Actually, hindi talaga diretso ang galing sa crater yan. As mentioned by Secretary Surizuma, nag-collapse lang talaga yung lava dome. Pero ang laki nun, baka you're talking of mga 20 million metric tons of uson yun, Yes. yung mga lava dome yun, na matigas na nag-collapse. Yes. Pero ang laki nun, sobrang isang barangay yun. Kaya nga, para sa nag-landslide, tapos pagdating sa tinamaan niyang gilid, doon siya nag-explode. Siyempre, parang gumuguho na bato. Doon sa tama. Then pagtama niya doon sa Mihisi, Gali, doon na nagkaroon nag-trigger na ng malaking asphalt. Ayun, opo. Gov, parang ang unang pinatutukan ng Pangulo dito nung nagpunta siya diyan yung sa health aspect, Gov. So kumusta po ang functioning ng mga ospital, yung mga kababayan nating naapektuhan na ang kalusugan, kumusta po sila? So far, wala naman tayo na maganda naman ang handling ng mga LGUs.
Oo. Okay naman. Alright. And then yung mga, syempre ang isa pa, kita ho sa mga footage, Gov, yung mga namatay na hayop, talagang mga pananim. Ano na ngayon, Yes. paano nyo na ngayon ito pinag-uusapan, Gov? Mga interventions po dito? Actually, yan ang ina-assess natin. Yung hindi lang yan, ang damage stock patterns. Oo. Although di naman minimal naman, pero siyempre may epekto yan sa mga maliit na farmers. Mm-mm. Yung livestock naman, although talagang biglaan nyo, may mga namatay. Let's admit na kalabaw, baka, mga baboy ramo, marami yan. Mm-mm. Pero sa ngayon, yung mga may-ari, 6 pa lang ang nagpaparisyo na may nawawala sa matay. Mm-mm. Sige, so Gov, sa ngayon po, ang naibalita namin kanina ay nasa state of calamity ang 8 lugar po sa Albay. Ito ho ba'y matadagdagan pa? Depende yan sa magnitude ng activity dyan in the next few days. Pinag-aaralan natin. Mm-mm. Pero we'll get you posted po. Salamat. Oo, sige. Gov, baka may last ano lang po kayo, mensahe sa ating mga kababayan. You have the time. Baka po yung mga nakikinig sa atin sa radyo ngayon, mga kababayan po natin. Yes. Una muna, yung mga farmers natin, nag-compute lang kami, kinukuha namin yung mga pangailangan nila. Magbibigay po tayo. Siyempre yung mga naapektuhan, no? Apahan po niya, pinaasap po ito, gagawin namin para yun, lalo na yung hindi mo na makabalik sa kanilang mga pananiman. Opo. So, yung mga naapektuhan po, talagang dapat na hindi makapagtrabaho. Yun ang mga titinan ngayon ng DSWD namin sa yung social welfare namin. And then Gov, lastly, may initial report po sa inyo ng halaga ng damage sa agriculture and others ang Actually, inihintay ko pa yun. Pero we will keep you posted. Okay. Kasi hindi naman talaga ganun kalaki pa. Okay? Alright. Gov, thank you ha. Salamat po. Thank you. Governor Noel Rosal.